Mga kapananampalataya, may oras ka ba? Tara, samahan ninyo kung pagnilayan ang mga salita ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem ng Hudiya noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Israel ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig. Ngayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel at tinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Hudiya, tugon nila. Ganito ang sinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa kanyang bayang Israel. Nang mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at tinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem. Matapos pagbili na ng ganito, humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako may makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Ngayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlaan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes, kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Ano ang iyong madalas na sinusundan? Mga kapananampalataya, ipinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ng Epipanya o ang pagpapakita ng sanggol na si Jesus sa mga pantas o wise men. Ito yung pagdiriwang sa ikalawang linggo pagkatapos ng Kapaskuhan. Ngayon din nagtatapos ang panahon ng Kapaskuhan. Lumitaw sa kalangitan ng isang napakaliwanag na tala. Ayon sa mga biblical scholars, ito ay tinatawag na tala ni David o Star of David. Ito ay nagpapahiwatig na ang ipinanganak ay isang napakahalagang tao. Nakita ito ng mga pantas at alam nila na ang kahulugan ng tala na ito. May mga nagsasabi na ang mga pantas na ito ay mga astrologo o mga taong biyasa sa pagbabasa ng mga bituin at iba pang mga bagay sa kalawakan. Kung ilan sila, ito ay walang katiyakan sa ngayon. Pero sa ating tradisyon kasi, ito ay tatlo dahil sa tatlong regalong ibinibigay o ibinigay nila kay Jesus. Pinuntahan nila ang lugar na ito o ang lugar na tinuro ng tala para sumamba at magbigay-pugay sa bagong silang na si Jesus. Ang kanilang regalo ay ginto
dahil siya ay hari, Kamanyan dahil siya ay pinakamataas at pinakadakilang saserdote, at Mira na nagpapakita ng mga mangyayari kay Jesus pagdating na kanyang kamatayan. Subalit sa kanilang paglalakbay ay nakasilunguhan nila si Herodes. Nagbalat kayo. Si Herodes, naggusto rin daw niyang sumamba kay Jesus. Subalit, alam naman natin ang kanyang ginawa. At alam ng Diyos ang nasa loob niya. Kung kaya't imbis na bumalik ang mga pantas, sila ay nag-iba ng daan. Sa buhay natin, marami tayong mga talang sinusundan. May talang magdadala sa atin sa kapahamakan. Meron din namang magdadala sa atin sa kabutihan at kabanalan. Alin ang mas pinipili ninyong sundan? Aling liwanag ang inyong sinusundan? Ang liwanag ba na papunta kay Jesus o ang liwanag na papuntang kasalanan? Marami naman sa atin ang gumagawa ng paraan para sundan ang liwanag na hatid ni Jesus. Marami ang ginagawa ang lahat para makaiwas sa kasalanan. Subalit, sa ating pagsisikap na gumawa ng kabutihan, ay may mga taong nagsisilbing hadlang sa ating mga gawain. Parang Herodes, na kunyari ay may magandang hangarin, subalit sa likod ng kanyang utak ay may masamang balakid. Hari nawa sa ating patuloy na pagsunod kay Jesus. Magsilbi din tayong tala at gabay sa iba. Dali natin ang ating mga kapwa patungo sa Diyos. Sambahin natin si Jesus na may ginito ang puso. Mira ng kapakumbabaan at pag-una o pag-intindi sa kapakanan ng iba bago ang ating kapakanan, at kamanyang ng ating pagsamba at panalangin sa Diyos. Piliin natin ang mas mabuting paraan na pamumuhay ngayong bagong taon sa pamagitan ng pag-iwas sa pagiging mapagmataas at sa mga gawaing maghahatid sa atin o magdudulot sa atin ng kasalanan. Sa puntong ito, samahan ninyo ako sa isang panalangin. Panginoon, magsilbi ka nawa na aming tala at gabay sa aming pamumuhay, sa aming mga gawain. Dalhin mo kami sa liwanag, sa piling ng Diyos. Tulungan mo rin kami na kami mismo ay magsilbing gabay at taga-akay ng iba patungo sa iyong kaliwanagan. Amen.